Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Ito po ay panahon pa ito ni Duterte ho mga ka-action, na kung saan may isa siyang speech, nakaharap po ang mga Chinese people ho mga ka-action. Kaya naisip ko ho mga ka-action, kaya pala grabe ang pag-spoiled ng mga fisherman ng mga Chinese or mga Chinese Coast Guard nung panahon ho ni Duterte pala mga ka-action. Kaya ito pala siguro ang naging way kung bakit naging spoiled po sila sa West Philippine Sea ho mga ka-action nung panahon ni Duterte. Kasi ito ho mga ka-action, harap-harapan na sinabi sa mga Chinese sa isang speech niya doon na makukuha lang ang Pilipinas, wala nang problema dahil maraming pera. Ito na, mukhang adik pala to sa pera si Digunyo. Ito ho mga ka-action, panoorin po natin itong mag 2 minutes na video. You know, I respect gano'n na lang ang respeto ko kay Xi Jinping. Matakot kayo. Sabi nila, they will not build, they assured us, they will not build anything there sa Scarborough Show. Maniwala kayo kasi yan ang commitment sa akin ng China. And galing kay si Xi Jinping mismo nagsabi. And he's a man of honor. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We share. Libre na lahat. Kasi yung oil, joint naman. Yung oil mo, dito mo yung pinakamarami. 2/3 amin, 1/3. Mayaman naman kayo. Tsaka probinsya na kami. Province of Philippines, Republic of China. The nearest is Fujian. Hayaan mo lang yung Taipei. Huwag na natin galawin. Baka maliit-liit na ano. Hayaan mo yan siya. Just let it float there for makuha mo ang Philippines, wala nang problema. Kasi maraming pera eh. Kung babae pa itong China, niligawan ko na yun. Dami yung kwarta. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na po natin at napanood na po natin ang speech ni Digunyo. Malinaw po ang narinig nyo ha mga ka-action. Ano ang sabi niya? Malaki ang respeto ko kay Jinping. Jinping o Jinping ba yun? Iwan ko sa mga bilat, iboy kung anong pangalan ni Jinping ba yung presidente ng China na yan. Diba? Kaya pala grabe man ang pagiging spoiled ng mga fisherman ng Chinese nung panahon ni Duterte. Kaya naman pala, yan pala mga binibitawan niya. 'Di ba? Masayang masaya siya at gusto niya na maging province ang Pilipinas ng China. Yan ba yung gusto nyo, mga DDS? Yung ba yung pinaglalaban nyo si tatay nyo Digong? Ha? Na kaya pala ibenta ang sarili niyang bansang sinilangan kapalit ng maraming pera. 'Di ba? Malinaw po sa atin pandinig. Ano bang ibig sabihin ng sinabi niya? 'Di ba? Makuha mo lang ang Pilipinas, wala nang problema. Total, marami namang kayong pera. O anong ibig sabihin nun? 'Di ba? 'Di ba? At kung sabi niya pa, kung babae lang ang China, niligawan niya na. Aba, may pagkano pa din pala to sa babae si Diggs. Di ba? Yung ba yung pinagmamalaki nyo na mga DDS kayo na pinaglalaban nyo hanggang ngayon?
Kung napanood nyo siguro yung video na yan, siguro mainis kayo sa mga sinasabi niya. Siguro, hindi nga kayo naiinis kasi talagang diehard na diehard ho kayo. Siguro, sobrang tawa nyo pa. Diba? Buti na lang, no? Hindi tayo tuluyan na naging probinsya ng China. Diyos ko po. Malaki ang kaguluhan kapag ginawa tayo ng probinsya ng China. Sa totoo lang, malaking gulo. Oo. Dahil alam nyo po kung ano, ang babawi sa atin? Ang mga Amerikano. Diba? Hindi papayag ang mga Amerikano na maging probinsya tayo ng Chinas na yan. Di ba? Sus, Ginoo na lang, Tatay Diggs. Yan pala ang mga pamumuno mo. Hindi sana na malaya ng mga DDS na to, naging probinsya na talaga ng China kung sakali, kung nagkataon. Kung ano man ang pinag-usapan nyo, kung natuloy-tuloy ang inyong pinag-usapan, buti na lang siguro kung may mga pinag-usapan kayo, hindi natuloy, buti naman. Salamat naman sa Diyos. No? Grabe ka, Tatay Diggs. Parang sinasabi mo na rin na adik ka sa pera. Di ba? Yun naman ang binigkas niya eh. Total, marami naman kayong pera. Oh. Walang problema pag makuha nyo na ang Pilipinas. Di ba? Oh. Kayo mga ka-action. Anong masasabi nyo dito kay Tatay Diggs? Kaya pala no comment talaga ito si Vice President Sara Duterte sa mga nangyari sa West Philippine Sea. Baka pinipigilan ni tatay niya na wag kang mag-comment dyan sa West Philippine Sea, ha? Magagalit ang aking kaibigan na si Jing. Oh, hayaan mo sila dyan na mag-comment. Sabi man ni Sara, opo, tatay. Diba? So yun lang ho, mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Ano po yan ha, time pa yan ni Duterte, pero gusto ko lang balikan natin kung gaano po ba kamahal ni Duterte ang Pilipinas. Yung pala kabaliktaran, kung gaano niya kamahal ang mga taga-Chikwa. No? So maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.